exchange to our disobedience is the curse. Sumpa ay naunawaan bilang tawirang salungat sa pagpapala, ang salitang pagpapala at sumpa. Okay? If blessedness comes with being with the presence of God, okay? Based from our analogy, being with the presence of God. You know what happened in this passage, right? Ito ang nangyari nung sila Adan at Eva ay hindi sumunod. They disobey God's command. Ni Lord sa Genesis 3. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, ng iyong kainin ang pinagbabawal kong bunga. Dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok doon ka nanggaling, sa lupang alabok ay babalik ka rin. We know what's the blessing of God when He said na hindi mo kakainin ang bunga ng puno ng sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mansanas, fruit of knowledge of good and evil. Okay? If you eat it, the very day, yun ang sinabi ng Panginoon, the very day you eat it, surely you will die. May pangako, may sumpa. Ginawa niya yung taliwas sa sinabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, sumpa. Surely die, maghihirap ka hanggang sa malibing. There is an eventual death. And Genesis chapter 3 end up with this. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao. What happens? Ano ang ating nauunawaan dito? If being blessed comes with being with the presence of God, the curse happens. To be cursed is to be forsaken. To be removed from the blessed presence of God, there is separation from the Lord. There is separation from God, and that is the curse. It's always a difference between blessing and cursing. Kung tinapos ang Numbers, if you go back to number 6, di ba, and gives you peace. Sinabi dito sa Deuteronomy 28, subalit kung di kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos, ang mga tuntuning ibinigay ko sa inyo, ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Sumpain, susumpain. 19, mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. 65, all throughout the end of it, hindi kayo mapapanatag, doon ay lagi kayo mag-aalala. Again, it's always a contrast. Okay? And I have, as I've read these passages, mas naunawaan ko, without the presence of God, we will always be worrying. Hindi tayo mapapanatag. There will never be peace. Kaya pala, and gives you peace. Because if you know God is in your midst, bakit tayo nababahala? Bakit tayo nag-worry? At isang malaking hamon yan sa mga Kristiyano. Dahil ang pag-aalala, alam ko, may mga times hindi yan nawawala sa ating kalusugan, pinansyal, sa tinatamasa o ginugusto nating future. I've been there because when I was at the age of 15, I was in the college taking up nursing. Tansyado ang gusto ko sa buhay. At the age of 19, gagraduate ako ng bilang nurse. Hindi inalaw ni Lord. All my hope shut down. Mandami kong pag-aalala, anong mangyayari sa akin? 9 kami magkakapatid. Wala pang tapos sa amin. Paano ang buhay? Usual. This is survival, and kung wala ang Panginoon, hindi tayo binago ng Panginoon sa ating pangunawa, we'll always end up every day. Wala ba ang Panginoon sa buhay mo?
Yan ang malaking hamon sa atin because ang sinasabi ng ating napag-aralan, there will never be peace. And that's a curse. Tayo ba'y nabubuhay sa sumpa o sa pagpapala? Ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Because nobody sa atin ang nakasunod. Let's go back here. The sin is a curse. And not to punish sin, kung hindi ito pagbabayaran, it would be unjust. And you have to take note why there should be judgment on this. Because the nature of God is just. And He is righteous.